Hello Universe! Ako nga pala si Ma'am Shiliz, isang seafarer na ngayon ay paalis na naman ng bansa. Sa totoo lang habang nag-i-edit ako nitong video na tumaluha-luha din talaga ako sa mga nangyayari. Kahit pa sabihin mo na less than 10 years na akong nagbabarko at ganito palagi ang eksena, pero kada alis ako, ito pa rin talaga yung nararamdaman ko, walang pagbabago. Napakahirap talaga umalis ng bansa lalo na kung may anak ka na. Pero no choice dahil nga gusto natin mapaganda yung buhay ng anak natin at mabigyan sila ng magandang future, kaya sacrifice talaga. Kaya naman minsan kahit nga ganito, paalis pa lang ako, ang iniisip ko na agad yung pauwi. Na iniisip ko pag natapos ko yung kontrata, ang sarap-sarap sa pakiramdam pagpauwi na. Yun na nga lang talaga ang iniisip ko, pampalubag loob at para makayanan ko kasi sobrang down na down talaga yung feeling ko ngayon. Yung feeling na gusto mo na lang talagang gumive up at bumalik sa bahay nyo at alagaan yung anak mo. Kasi nga kung iisipin mo, life is short lang naman, 'di ba? Para magpakahirap ka ng ganito, magpakahirap sa kalooban mo, magtiis na malayo sa kanya. Pero kung iisipin mo rin talagang mabuti, in real life, hindi talaga po pwede yung mga ganong mindset. Kailangan talaga harapin mo yung katotohanan na in real life, kailangan mo talagang masaktan, mabigo, malungkot, lahat ng mga klase ng emosyon na dapat mong pagdaanan para makuha mo yun kung ano man yung minimithi mo. Ito nga palagi ang pinapasok ko sa isip ko para lang makahakbang papalayo sa anak ko. Wala talagang madali sa buhay. Kung gaano kalaki ang gusto mo at pinapangarap mong buhay sa pamilya mo, ganun din talaga kalaki yung sakripisyo na dapat mong gawin para makamit mo yung buhay na gusto mo. Nandito na nga kami ngayon sa airport, hinatid ako ng asawa ko. Medyo hindi pa nga maganda yung pakiramdam ko dito, kaya sabi ko sa asawa ko, umalis na siya agad pagkahatid niya sa akin. Siyempre, nagbago na rin kasi yung airport na to. Ngayon lang ulit ako nakabalik dito, pagkatapos pa ng insidenteng nangyari dito. Kung matatandaan nyo, yung nag-trending dati na nangyari dito sa airport na to. Kaya ngayon, medyo re-renovate na nila yung sa baba. Kung makikita nyo dyan sa video ko. Ganun pa man, ayokong ihatid ako ng anak ko talaga pag umaalis ako ng bansa. Buti na nga lang at baby pa siya, kaya hindi pa niya pag-aanong naiintindihan siguro ang lahat-lahat. At syempre, bata pa nga yung isip niya, kaya pinapanood ko lang ng TV kada alis ako para hindi siya masyadong makafocus sa pag-alis ko. At bago ako umalis, ilang araw bago ko yan kinakausap ko palagi, gabi-gabi, araw-araw, naaalis ako. Nire-ready ko na kumbaga yung kung ano man yung maging reaksyon niya para hindi siya umiyak pag nakita niyang paalis na ako. Lagi ko nga sinasabi sa kanya wag siyang umiyak, pero ang ending ako naman yung umiiyak. Kumain na nga rin pala ako dito sa airport pagdating ko, pagka-check-in na ng luggage ko. Tapos ito, nagkape ako pampalubag loob para kahit papano merong sweets na pumasok dito sa katawan ko para maibsan yung nararamdaman kong lungkot. Dati pinangarap ko lang na maging seafarer, kaya ngayon ito na lang talagang iniisip ko. Kahit na gaano kahirap, pinangarap ko to dati. Plus pa, hindi naman ako umalis ng bansa para maglagalag lang. Para din naman to sa future ng anak ko. Kaya sige, push lang. Pero minsan, sa totoo lang, hindi mo rin maiwasan maitanong, no? Hanggang kailan ba talaga to? Hanggang kailan ko ba talaga kayang tiisin yung ganitong pakiramdam? Hanggang kailan ba talaga na mapapalayo ako sa anak ko para lang makamit ko yung buhay na inaasam-asam ko para sa kanya? Guys, next time, hindi na talaga ako gagastos pag uwi ko ng Pilipinas. Charot. Tapos yung kinakain ko pang tinapay, naalala ko siya lalo bigla kasi tingnan nyo naman, ito yung paborito niyang kinakain pag bumibili ako ng pizza. Tapos may ganitong ingredients yung pizza. Ito yung mga kinukuha niya talaga at kinakain niya kaysa dun sa pinaka-pizza mismo. Tapos after ko kumain, dinala ko na lang yung natitira ko pang kape. Tapos bumaba na ako dito sa gate namin para naman may maupuan pa ako habang nag-aantay ng boarding time namin. Tapos ayan, pa-board na kami. Diyos ko, ito na naman. Mapapalayo na ako talaga sa anak ko. Buti na lang din nakita ko na si ate yung kasabay ko. Pero syempre magkaiba kami ng upuan. Malayo siya sa akin. Pero okay lang, at least may kasabay ako. Kaysa naman wala. Ang hirap pag wala kang kasabay. Kasi syempre ibang bansa yun, diba? Hindi naman tulad dito sa Pilipinas na madali lang mag-approach ng tao. Ilang oras lang yung biyaheng to. Kaya tingnan nyo, ang liit ng TV, ang liit lang ng aeroplano. Hindi tulad pag malakihan yung mga biyahe na malalaki talaga at may TV talaga din malaki. Binigyan din nila kami ng light meals dito. Kasi nga, iilang oras lang yung biyahe. Kaya light meals lang yung binigay nila. Pagka nagbabiyahe akong ganito, madalas talaga, hindi talaga ako nakakakain ng maayos. Kahit pa masarap yung mga binibigay nilang pagkain o hindi. Regardless yun. Kasi iba talaga yung pakaramdam ko. Siyempre, naghahalo na yung lungkot. Tapos, yung sobrang mahiluhin ko pa. Diyos ko, talagang struggle talaga lagi sa akin pag nagbabiyahe ako ng ganito. Tapos nung bumaba na nga kami, nag-train pa talaga kami para lumipat dun sa another gate na naman namin
namin na in-transit namin. So, ito yung titingnan nyo once na naging seafarer din kayo, yung mga in-transit nyo. Makikita nyo naman sa airport. Okay, dito sa in-transit namin kasi, ayan, nakalagay na agad dyan kung saan kami lilipat.